Mga pangunahing dahilan bakit narereklamo sa pag-aalaga ng mga ibon. Here are the primary reason for complaint. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. So welcome po sa ating munting channel. At kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon at napadaan po kayo, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So yung mga yung pag-uusapan natin, bakit nga ba na naharap tayo sa pagrereklamo ng ating mga kapitbahay sa ating pag-aalaga ng ibon. At ganoon din sagutin natin yung tanong ng ating kahabi na si Larry Almodel o Almodiel. Sir Olen, kung may CWR ka na ba? Tapos halimbawa, nagrereklamo sa ingay yung inggitera mong kapitbahay. Ano po ba ang mangyayari? Salamat po. So yun po yung ating pag-uusapan. Mga pangunahing dahilan bakit narereklamo sa pag-aalaga ng ibon. Neighbor may complain about birds due excessive noise, which can be constant, irritating sounds that disturb daily life and work from home scenarios. So, yung isa sa mga dahilan bakit tayo narereklamo ay sa napakalakas ng ingay, which can be consistent. So, araw-araw na lang na ganun ang naririnig ng ating kapitbahay. So, sa atin, sa tayo nag-alaga, yung hihuni ng ibon, yung ingay ng ibon ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan, kasiyahan. Tapos, sabi pa ng mga nahihilig sa ibon, ito yung ating stress reliever, yung naririnig natin yung mga huni ng ibon. Ngunit hindi pare-parehas ang mga kapitbahay natin, hindi pare-parehas ang gusto ng mga kapitbahay natin na naiirita sa kanilang mga naririnig at nakakadisturbo sa kanilang pamumuhay, lalo na yung mga kapitbahay natin na nagtatrabaho sa bahay o yung work from home. So ito po yung mga kadahilanan kung bakit narereklamo yung sa pag-aalaga ng mga ibon. Other reason include unsanitary condition caused by accumulating o pagkaipon of dropping of and food waste, which can attract vermin, yung mga peste at mga salot like rat and mice. So yun po ang isa ring dahilan ay yung unnecessary condition. Cost yung pagkaipon ng dumi at saka yung mga nagsisibagsakan ng mga food waste sa kapitbahay. At nagkakaroon pa ito ng pagkadahilan ng mga pagpunta ng mga peste at mga salot tulad ng daga at yung mga bubwit na ika nga. The presence of multiple birds, especially in an aviary or when feeding many wild birds, can exacerbate yung sa magpapala or papalain these issues dealing to complaints about smell and pest. So yun po yung mga dahilan ng kapitbahay kung bakit tayo narereklamo. So here are the primary reason. So narito po yung mga pangunahing dahilan kung bakit tayo narereklamo sa pag-aalaga ng ibon. Yung noise and disruption, yung ingay at pagkagambala sa ating kapitbahay. Kasi hindi naman lahat ng mga makakapitbahay natin ay nahihilig sa ibon o yung gusto ng ibon. So, ayaw nila ng maingay, gusto nila ng katahimikan sa paligid. So, yun po yung nagiging dahilan natin sa pagrereklamo sa atin. Yung pangalawa po, yung hygiene and pets, yung kalinisan at peste na salot. So, minsan yung kalinisan ay nawawala na po sa ating kapaligiran dahil sa dumi ng ating mga alaga
at yung pagsisidating ng mga peste o yung tinatawag na salot sa pupunta sa ating kapaligiran dahil nanginginain sila ng mga tira ng mga pagkain ng mga ibon. So yung pangatlo na nagiging dahilan bakit tayo narereklamo ay yung unpleasant odor, yung hindi kasiya-siya ang amoy. So alam naman natin na pag marami tayong mga ibon sa ating bakuran ay minsan ay hindi na po maganda ang amoy, lalo-lalo na kung hindi tayo nakakapag linis nito sa ating mga apiary. Kaya naaamoy din ng kapitbahay natin at ito yung nagiging dahilan kung bakit po tayo narereklamo. So yung last but not the least, yung impact on property and lifestyle. So yung epekto sa ari-arian at pamumuhay ng ating kapitbahay. Alam naman natin na hindi lahat ng ginagawa natin ay gusto rin ng kapitbahay. So kailangan kilalanin natin yung magiging kapitbahay natin kung ano nga ba yung nais nila. Dahil hindi lang naman yung pansarili lang ang iintindihin natin, bagkus meron din tayong mga kapitbahay na i-consider. So anong dapat natin gawin para hindi tayo mareklamo sa ating pag-aalaga ng mga ibon? Una-una po, yung noise and disruption, yung ingay at pagagambala, yun dapat po ang iwasan natin para hindi po tayo mareklamo sa pag-aalaga ng mga ibon. So kung tayo may mga kulungan, marami tayong mga ibon, mas maganda i-enclose po natin yung ating kulungan or gumawa tayo ng apiary tapos i-enclose parang kwarto mga kahabi na maliles yung ingay at lalo na po yung kapitbahay natin ay dikit na po sa ating apiary. So mainam kung may espasyo pa tayo at medyo malayo yung kapitbahay natin ay mainam po yan. Ngunit paano kung magkadikit lang yung mga kapitbahay natin sa ibunan natin? So dinig na dinig sa kapitbahay kaya tayo nagiging narereklamo sa pag-aalaga. So mas mainam i-enclose natin para hindi tayo mareklamo. Magkaroon man ng ingay, minimal lang ang ingay, hindi po napakalakas para hindi po tayo makapaglikha ng ingay at makagambala sa kapitbahay. So yung gagawin nating pangalawa, yung hygiene and pets. So kailangan lagi nating linisin ang ating apiary, ang ating ibunan para hindi po magkaroon ng hindi magandang amoy. Pagkos ito po ay malinis at wala pong peste or salot na pupunta sa ating apiary. So ito po ay maiiwasan natin at hindi po tayo magiging dahilan na marereklamo ng kapitbahay. So yung pangatlo po, tulad ng nabanggit ko, yung unpleasant odor, yung hindi kasiya-siya ang amoy. So yun po ang iwasan natin na magkaroon po ng amoy or hindi kaaya-ayang amoy doon sa ating mga apiary or sa ating ibunan na makakapagdulot or makakapinsala tayo ng hindi kaaya-ayang amoy sa kapitbahay. So yun po ang magandang gawin natin para hindi tayo mareklamo ng kapitbahay. So yung last but not the least, yung impact on property of lifestyle, so epekto sa ari-arian at pamumuhay. So yun po, bawat tahanan ay meron naman tayong karapatan sa ating mga ari-arian at pamumuhay. So kung meron tayong gusto sa ating ginagawa at doon tayo nasisiyahan, so meron din tayong mga kapitbahay na ayaw nung ginagawa natin. Kaya narereklamo tayo. So ang dapat natin gawin ay iiwasan natin, i-minimize natin yung ganitong senaryo para hindi po tayo mareklamo ng ating kapitbahay. So yun po mga kabi, hope meron tayong mga natutunan sa ating topic na mga pangunahing dahilan bakit narereklamo sa pag-aalaga ng mga ibon. Dahil tayo nakakapaglikha ng ingay at pagkagambala sa kapitbahay, kalinisan at peste sa salot. So naglilikha tayo ng peste na mapunta sa mga bakura natin dahil sa kapabayaan ng atin at hindi nalilisang mga kulungan at hindi kasiyasiyang amoy na nalilika sa ating pag-aalaga ng ibon at yung mga epekto sa ari-arian at pamumuhay ng ating kapitbahay. So meron tayong mga natutunan mga kahabib at kahit po tayo
ay CWR holder na mga kahabi, ay hindi po ito magiging batayan natin na hindi na tayo marereklamo ng kapitbahay. Ang CWR holder po ay ituloy po ipagpapahintulot sa atin sa pag-aalaga, pagpaparami ng mga species. Ngunit kung tayo naman po ay nakakadistorbo na sa kapitbahay, ito po ay ibang usapin. Kahit na po tayo ay may CWR holder, ngunit hindi naman natin na iingatan yung mga kapitbahay natin na mareklamo tayo, ay ito po ay pwede na tayo ireklamo sa barangay. So mga kahabi, ang maganda dyan, advice ko lang, kilalanin natin, kaibiganin natin ang ating kapitbahay. Huwag natin silang aawayin, huwag natin silang pagdadamutan. Bagkus, kung meron tayong mga existing na mga ibon, regaluhan natin sila ng ibon. So, nakatulong na tayo, masisiyahan sila. So, pares na kayong mga kapitbahay ay nahihilig sa ibon. So, minsan kasi, yung inggit ba, yun ang nagiging dahilan sa pagrereklamo. So para hindi na mainggit ang ating kapitbahay, bigyan natin sila ng isang pares na ibon at pag natuwa sila ay hindi na sila magrereklamo sa inyo. So yun po, magandang advice natin kahabi sa mga kahabi natin na narereklamo. Sabi pa ng kahabi natin na si Larry Almodiel, yung inggitera mong kapitbahay, ano po mangyayari? So yan, kahabi Larry Almodiel, kung yan po ang kapitbahay nyo, bigyan nyo ng inaalagaan yung ibon. Bigyan nyo siya ng deed of donation. Mag-donate kayo sa kanya isang pares. Tiyak magkakasundo kayo sa inyong nakakahiligan. So maraming po salamat mga kahabi. At kung nagustuhan niyo itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, alam na natin ang mga dahilan ng pagrereklamo sa pag-aalaga ng ibon. Ito po ay ating iwasan at gawin natin ang ating aviary ay kaaya-aya at malinis sa pangamoy ng kapitbahay at hindi po tayo makalika ng ingay gambala sa kanila. Po, maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga pangunahing dahilan bakit tayo narereklamo sa pag-aalaga ng mga ibon. So shoutout po sa inyo mga kahabi at sa mga sa patuloy na sumusuporta, sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Juan Arwin Gilas, si kahabi Tara Ali, shoutout to you my friend, si kahabi Alberto Ramos, si kahabi Victor Aguila, si kahabi Dicky Mini Aviary, shoutout po, at si kahabi Samuel, shoutout po sa inyo. Sa last but not the least, si kahabi Nena Iruma, ang aking agum, ang aking may bahay, ang aking partner sa pag-aalaga. So maraming po salamat kay kahabi Nena sa kanyang pananatili ng kalinisan ng ating aviary. So as of now, wala pa naman tayong mga kapitbahay na nagrereklamo or nagko-complain sa ingay ng mga ibon, dahil alam natin na yun po ang instinct ng ibon, talagang napakaingay nila, lalo na po yung mga parrot species, napakaingay po nila. Kailangan i-secure natin na maging minimize ang kanilang ingay sa ating aviary, lalo na pag dumadami. So yun po mga kabi, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.